Maayong uto mga kapaglao, maamong mga pag-abi-abi kaninyo dinhi sa programa nga magahatod sa pinakalabas nga mga kalihukan sa kapupudan sa lawak sa hiniusang puwersa sa Southwestern Philippine Union Conference ug Southeastern Philippine Union Mission. Ako si Annalisa La Victoria. Karon adlaw ipapahulay page sa 3 sa bulan sa Agosto tuig 2024. Among yato diha kaninyo ang pinakalabas nga mga balita nga nagsabwag sa kamatuoran o nagdala og buhing paglaom uban ang puwersa sa katawhan sa Dios. Kini ang inyong kapaglaom, J. Mark Tuazon. Mi magatutok sa matag kalihukan nga magdala kanato sa pagdayeg sa kaayo sa atong Ginoo og maghatod kanato sa pag-ila sa iyang gahom sa atong kinabuhi. Ako si Mege Layesha Dumancas. Ug uban kita sa pagsaksi sa atong kalampusan niini nga semana dinhi sa Mispa Live News and Commentary. Alang sa mga balita nga makapadasig ug nagdalaw buhing paglaom. Sa Zamboanga Peninsula Mission, nilibo ka mga residente nakabenepisyo sa medical caravan sa Sikon. Og dako nga kadaugan, 232 ka mga individual na bautismohan sa ASI Western Mindanao Conference Simultaneous Crusade. Og panagtigom og pagbansay sa mga master guides sa Southern Mindanao Mission, naghatag og ligong pundasyon sa mga kabatanunan. Kini ug pang mga balita atong atangan dinhi lang sa Mispa Live News and Commentary. Alang sa unang makadasig nga balita, uban na akong tumong sa paghatag sa og edukasyon sa panglawas, libre nga serbisyong medikal, samtang nagpatuman sa misyon sa iglesia. Nilibo nga mga residente ang nakabenepisyo sa medical caravan sa Siocon, Zamboanga del Norte. Ang detalye gahatag ni kapaglaom Aika Maril Subrana. Kabalaom Aika. Tulo ka adlaw nga pagkumbati sa itong mga medical, surgical, and dental professional alang sa paghatod og libreng serbisyo sa mga katawhan dinhi sa poblasyon, Siocon, Zamboanga del Norte. Hulyo 21 tuig 2024 ang unang adlaw sa maong medical caravan nga gipahigayon sa poblasyon Siocon, Zamboanga del Norte ug gisalmutan sa kapin 40 ka mga doctors, nurses, dentista ug ban pa nga mga eksperto sa pangluwas. So this kind of program is addressed to the needy, and I am blessed to share it to the people of Siocon. Because God said, if you love me, keep my commandments. God is amazing. He's been amazing to me. And that's why I would like to extend the healing ministry of Christ to everyone, everywhere that God will send me. Daghan sa mga katawan sa mga dapit na lipay ug gusto makadawat sa mga serbisyo sama sa ibot sa ngipon, pasta and cleaning, tuli, free health check-up, optical service ug gawas pa niining mga serbisyo, aduna usab libre nga mga tambal, bitamina ug mga reading glasses ang gipanghatag sa mga katawhan. With the coming of dentists and the medical missions that you are having right now, for this quarter, ang laki ng tulong sa mga tao sa Siocon and of course, mga adjacent municipalities. So, we would like to provide the facility, accommodation, food, and transportation for all our guests in return to their work for services that they've given to the municipality of Siocon. But above all, hindi ito mababayaran eh. We are so thankful and we are very appreciative of this kind of effort from the SDA.
Human sa tulo ka adlaw ni kabat sa 4,174 ka mga tawo ang natabangan sa mao nga medical mission. Ang goal jud diri sa medical mission nga makaserbisyo ta sa moabot og mga 1,500 nga mga recipients sa dental, sa medical o uban pa. Mauni kadako mga higala nga medical mission nga nahitabo niing 2024 diri sa Siocon. Tungod niini dako kayo ni nga impact diri sa Siocon. Sa dental cleaning, dental filling, dental extraction of fluoride treatment, adunay 1,600 ka mga pasyente. Usa ka gatos ka mga pasyente usab nahimuan og postiso. Circumcision o tuli, adunay 139 patients. Minor surgery, 35 patients. Sa consultation, adunay usab 1,000 ka mga pasyente. O sa eye check-up with giving of reading glasses, adunay 1,300 recipients. Nalipay ko kay kuan mi sa abil sa medical mission og nakapa-check up mi na dakong tabang sa among mga kuan nga unsa among gibati karon na ami diri. Salamat sa kuan karaban. Ang pagtambal, pag-ayog mga balatian, usa ka talento nga gasa sa Ginoo. Kini gihatag nga may dakong katuyuan sa pagtambal, pagtabang ug pagserbisyo sa mga katawhan. Kini si kapaglaom ay Kamadel Sombrana alang sa MISPA Live News and Commentaries. Tuod man kini usa lamang sa mga programa sa atong iglesia nga makahatag sa atong maayong panglawas ug pagbago na may buhing paglaom. Salamat kapaglaom Aika. Sa laing bahin, Western Mindanao Conference nakabot ang dakong kadaugan diin 32 ka mga individual ang nabautismuhan sa Adventist Layman Services and Industries Western Mindanao Conference. Kun ASI WMC simultaneous evangelistic effort sa nagkadaiyang dapit sulod sa maong kaumhan. Si kapaglaom RB Shane Ingracia magapahat sa maong balita. Tibok bulan sa Hulyo ang Adventist Layman Services and Industries Western Mindanao Conference naglunsad sa usa ka simultaneous evangelistic effort nga may temang Hope for Eternity. Ang mga kalihukan gibuhat sa mga pinili nga mga lokasyon sa matag zone. Ang mga magsusulti sa matag kalihukan mao ang mga gipili nga opisyal gikan sa matag zone sa Western Mindanao Conference. Ang tumong sa maong kalihukan mao ang pag-awhag sa mga miyembro sa Adventist Layman Services and Industries sa Western Mindanao Conference aron mahimong manguna sa pagpalapnag sa ebanghelyo ug aktibong moapil sa mga evangelistic nga kalihukan sa ilang mga lokalidad. Gusto usab nilang ipakita nga ang mga miyembro sa Adventist Layman Services and Industries epektibo sa pag-ambit ni Kristo sa ilang lugar. The member of ASI Western Mindanao Conference consider this one as a challenge, and we are so glad to accept this and call this as a privilege. Wherein the members of the ASI Western Mindanao Conference has really accepted the challenge, and we have 10 chapters doing their part in spreading the good news in their designated venues sa tibok Western Mindanao Conference. Ang pagpaningkamot sa Adventist Layman Services and Industries Western Mindanao Conference naghatag og dakong kalipay pinaagi sa pagtali sa 232 nga mga individual nga daw bautismohan sa tibuok nga mga zone. Zone 1, 43. Zone 3, 32. Zone 4, 13. Zone 5, 21. Zone 8, 1. Zone 9, 51 ug Zone 10, 72. As of now, ang dako nga panginahanglan sa atong iglesia mao ang atong mga resources aron atong mapalapnag og maayo ang maayong balita og ang Adventist Layman Services and Industries dako kaayo og mahimo alang niini nga buluhaton. Kana tungod kay gusto nato nga ma-disseminate ang usara ka mission sa church ang pagpanaog og mga hamiling kalag ngadto sa nagkalain-lain nga mga departamento sa atong iglesia. Kini nga mga resulta nagpamatuod sa paglahutay og kadasig sa matag miyembro og sa ilang dedikasyon sa ministeryo o pag-abot sa ilang mga komunidad. Kini si RB Shane Ingracia alang sa MISPA Live News and Commentary.
Pagkaninot gayud sa dongon nga ang atong mga igsoon diha sa Western Mindanao Conference, naghimo niini nga programa diin dili lamang sa usa ka lokasyon apan sa napulo ka mga clusters. Dalay ko ng Diyos yung kadasig. Og daw salamat sa report kapag lang mo RB. Sa Banga, South Cotabato, usa ka Master Guide Club Ministries training ang ipahigayon aron sa pag-upgrade o pag-level up sa ato mga invested Master Guides sa paghatag kanila og dugang nga pagbansay o pagpaligon sa pundasyon. Ang detalye igasaysay ni kapaglaom Adeline Kente. Alone, we can do so little. Together, we can do so much. Mao kini ang usa ka madasigong pahimangno aron ang atong mga ideya motubo alang sa buhat ebanghelyo. In behalf sa Master Guide sa Southern Mindanao Mission, gina-encourage ko kamo nga magsali kauban sa ato nga Master Guide sa Club Ministry Training. Kini nga training ka among ginabuhat karon regarding sa counselor and sa instructor. Daho kayo ni og tabang sa atoa as a leader sa ato nga church, as a leader sa mga youth. Kay tungod aning counselor and instructor, atong malid ang mga next generation para mahimong involved sa mga buhaton sa ato nga buhi nga Ginoo. Atong gihimo ang Club Ministries Training level 1 and 2 tungod sa usa ka katuyuan nga atong gi-level up ang atong mga invested Master Guide labi na sa instructorship and as being a counselor nga din sila mahimong effective sa ilang mga responsibilidad, and our young people mahimo sila nga mga epektibo nga mga pangulo sa atong iglesia. For 5 years, you are the model of this church. Dili na madugay moabot na gid ang atong Ginoo. Ang paghiusa alang sa usa ka katuyuan mahimong posible pinaagi sa buhat sa mga kabatan-unan. Kini ang inyong kapaglaom, Adeline Kente, alang sa Mizpa Live News and Commentary. Daghang salamat kapaglaom Adeline sa mong report. Ang kalingitan na himaya gayud sa programa diin ang kaugmaon sa atong iglesia, pinaagi sa pagpalampo sa pagpangulo, pagkadisipulo, panagiusa o pag-ebanghelyo. To God be the glory. Dugang nga balita, pagpalig-on sa pundasyon sa pagkinabuhing Kristohanon sa atong mga kabatan-unan. Ang North Central Mindanao Conference Adventist Youth Ministries nagpahigayon og post-evaluation og Victory Fellowship alang sa kalampusan. Conference-wide Moral Recovery Andros Camp. Ania si kapaglaong Van Hinrich Abi. Kapaglaong Van. The NCNC Adventist Youth Ministries has conducted its comprehensive post-evaluation and Victory Fellowship. Officials and staff gathered at Caballeros Beach Resort, Bornay, Gitagum. The evaluation process has provided valuable insights in our ministry's effectiveness and areas for growth. NCNC Adventist Youth Ministries, headed by Pastor Ray Arellano, are committed together with Adventist Youth Ministries officer to enhance our future programs. Okay, so karon mga kahigsunan, naadiri ang mga counselors, mga staffs, and mga officers, AYM, dinhi sa Gitagum. So nagkahiusa ang tanan at ug ang tumong niini mao ang get together sa ilaha, silbi fellowship, isip nga celebration sa malampuson nga Andros Camp nga nahitabo. So ang Andros Camp mga kaigsunan, so dako gid kay siya kalampusan tungod kay aduna tay mga hamiling kalag nga dala sa tiilan sa Ginoo. So mo gina siya ang pinaka purpose and ang pinaka tiyada nga outcome gyud sa camping. So karon ang purpose nga nagkahiusa ang mga counselors is to celebrate the success sa atong camping. Nalipay ko nga niya kami karon sa lugar sa Bornay Beach. Nagsaulog sa kauban ng mga counselors, sa mga staff, labi na yung sa mga YD, si Pastor Arellano, uban ni Sir Rodi, Sir Nimrod, Sir James, sa tanan nga nagadumala sa camping sa Balulang Gali, aniya kang mga kauban ng mga counselors. O ako sa mga experience sa camping, gikan pa mi sa Balulang, o pamana mo sa Balulang, adto pa gyud mi og WMC. O ang pinaka-the base nga nahitabo sa mao nga camping sa among pag-counselors dito
sa WMC ug sa barulang daghan og mga nindot nga hitabo o daghang activity, and then daghan pod ang nindawat ni Kristo isip ilang personal nga manluwas. O karon nga gabi, I am so grateful to the Lord that I have seen these dedicated young people willing to serve sa Ginoo. Ako ingon nga inyohang ulipon diha sa youth ministries, nalipay jud ko kayo nga daghan tag mga young people abtik mutabang alang sa buluhaton sa Ginoo. Well, in fact, ang uban nila gikan pa sa Western nga conference o nagtabang po dito sa ilahang friendship camping. I'm so happy because of this nga ang Ginoo gid ay nagatawag sa atong mga batan-on. So mga young people, kung kamo gitawag alang sa buhat sa Ginoo, ayaw nyo balibari. Keep in touch sa atong iglesia, keep in touch sa atong mga officers, kay naatay mga coordinators nga magahatag kanato og mga pamaagi sa diin kita makaapil sa buhat sa Ginoo. This is Von Henrich Abing from North Central Mindanao Conference Advent Media for MISPA Live News and Commentary. Daghang salamat kapag laong Van og sa mga makapadasig nga balita. Ang langit nagmaya sa iglesia nga may kalihukan para sa ato nga mga kabatanunan. Og alang sa balitang international, mga Adventista nag-abli og faith-based nga cancer hospital sa Romania og sa Peru. Usa ka missionary sa literature evangelism nakakabig og 15 katawo ngadto sa bautismo. Aniya si Glenny May Lumaktod alang sa detalye. Giinagirahan sa Romania ang usa ka bagong ospital sa oncology, Spitalul Oncologic Medics sa Târgu Mureș nga nagtimaan sa usa ka hinungdanon nga milestone sa sistema sa pag-atiman sa kahimsog sa nasod. Ang ospital nga nag-ambit sa mga prinsipyo sa Seventh-day Adventist sa himsog nga pagkinabuhi, gitukod o gipadagan sa usa ka non-profit nga asosasyong Adventist Layman Services and Industries sa pakigtimbayayong sa Romanian Union Conference ug Loma Linda University Health. Ang ospital nga adunay 116 kahigdaanan gidisenyo aron mapalambo ang positibo nga emosyonal ug mental nga kaayuhan sa mga pasyente sa cancer. Ang ospital nahuman karong tuiga 2024 nga adunay $6.95 million nga grant gikan sa gobyerno sa Romania. Ang Prime Minister sa Romania nakigtambong, mitambong usab sa seremonyas sa pagpahinungod sa ospital ug nagpasalamat sa disenyo ug kagamitan sa ospital. Ang dedikasyon sa ospital gidayeg usab sa presidente sa General Conference nga si Ted and si Wilson uban sa Minister of Health nga si Alexandru Rafila sa paghatag og takos nga pag-atiman ug maluluyong serbisyo uban sa pagawhag sa ubang mga denominasyon sa pagsunod sa panig-ingnan sa Adventist Church sa pagmugna og mga programa sa panglawas alang sa mga kabus nga miyembro sa katilingban. Si Maciel Fabian Matos, usa ka taga Peru nga literature evangelist, nakabuntog sa pinansyal nga mga kalisdanan ug mga responsibilidad sa pag-atiman sa iyang masakiton nga inahan ug igsuong babayi. Si Matos gidapit sa pag-apil sa publishing ministry nga nag-coordinate ug nagpasiugda sa pag-ebanghelyo pinaagi sa Adventist nga literatura. Pinaagi sa colportage, nakagiya siya og 15 ka mga tawo padulong sa pagbautismo ug malampuson nga nakabaligya og mga libro ug nakadani og mga Bible students. Ang iyang istorya nakahatag og inspirasyon alang sa mga nangita og dedikasyon ug gugma nga nagpakita nga pinaagi sa pagtuo og kugi, challenges can be overcome and extraordinary achievements can be achieved.
Alang sa dugang nga kasayuran, pwede nato bisitahon ang opisyal nga mga balita sulod sa 70 Adventist, ang ANN ug Adventist News Network ug Facebook and website. Mao kadto ang mga impormasyon nga nakaylap kay sa balitang international. Ikaw ug ako mahatagan og paglantaw sa maayong kasinatian bisan asa man sa kalibutan. Hangtod sa sunod higayon, kini si Glenn May Perez lumaktod alang sa Mizpah International. Kapaglaong Glenny. Sa pagbalik, pinasahing Health Expo gipasiugda sa SWPUC Health Department. Sa kasamtangang Olympics, nahimong sentro sa kritiko ang special nga presentasyon sa opening ceremony. Angay ba nga ika-offend kini sa mga Kristiyano? Unsay atong dapat kareaksyon isip Kristiyano sa mga butang o panghitabo sa kalibutan nga mahimong makahatag o kalibog sa katawhan? Og pipila ka mga hamiling midawat kang Hesukristo isip personal nga manluluwas pinaagi sa Santos nga bautismo atong saksihan live sa Southwestern Philippine Union Conference Garden Church. Kini og uban pang mga balita atong atngan humanining gamay nga pahinumdum. A message from your friend, Hope Channel, South Philippines. Daghang salamat ni anang pinasahi nga pahinumdum. Mga higala, usa ka talagsong Health Expo ang gipahigayon sulod sa Southwestern Philippine Union Conference Compound uban ang pagig-alyansa sa Restful Lifestyle Center ug Adventist Medical Center Valencia. Si kapaglam Renny Boy Makilava magkahatag sa detalye. Maayong adlaw mga kapaglaom, Hulyo 28, 2024, nagmalampuson ang gipahigayon nga isa ka adlaw nga Restful Health Expo nga gipasiugdahan sa SWPUC Health Ministries Department in partnership with Restful Lifestyle Center and Adventist Medical Center Valencia. The reason of the existence of this is for improvement of health, not only improvement of health, but improvement and reversal of chronic diseases like high blood pressure, diabetes, heart disease, some types of cancer. And it's amazing how simple lifestyle interventions, if you follow them, will give you healing because they enhance the healing power of the body. So medicines, they have a place, but if you stick to medicine forever, it's not good for you because of the side effects that you're going to experience. But with lifestyle interventions, you truly are getting the healing that you need. Ang mga tao makahibalo sila unsa ang ilang health status tungod kay kini nga program mohatod nga to sa pag-screen sa ilang health o mahibalaan nila kung unsa na ang ilang status sa ilang lawas. But it's really teaching everybody on how to live properly, from the exercise, from the use from taking advantage of the sunlight, knowing God, your social connection, that you need to detach from whatever gadgets and that. Pero ang ato na ang pagpugong, kinahanglan di ay pod sa atong kaugalingon bisag adult na ta, no? Kana bang self-discipline or self-regulation kay ang atong pagpugong, ang temperance, that will always relate to our health behaviors that will lead us to pagkalampusan or success. Mga kapaglaom, ang pinakadako nga bahandi diri sa kalibutan mao ang kahimsog sa panglawas. Gikan diri sa SWPUC Gardens Church, kini si kapaglaom Renny Boy Makilava alang sa Mizpah Live News and Commentary.
Sa kasamtangang Olympics, nahimong sentro sa kritiko ang espesyal nga presentasyon sa opening ceremony. Angay ba nga ika-offend kini sa mga Kristiyano? Unsay atong dapat reaksyon isip Kristiyano sa mga butang o panghitabo sa kalibutan nga mahimong makahatag o kalibog sa katawhan? Atong sayro ng opinyon sa atong Youth Director sa Southwestern Philippine Union Conference, Pastor Jennifer Coligado sa MISPA Commentary. Daghang salamat, Jay, Yesha, and Annalisa alang sa inyong gipahat ka nato nga mga balita. Gikan sa atong mga aktibidades sa missions and conferences sulod sa teritoryo sa Mindanao. Amo mga pagpasalamat kaninyong tanan mga kapaglaon for staying by alang sa atong MISPA Live News and Commentary. Karon mga kapaglaom, nadunggan o nakitaan daghang mga news feed nga giagi sa atong mga social media accounts may tungod sa Olympics ug usa sa pinaka-controversial ang opening ceremony nga nag-feature sila og parody sa Last Supper. Atong makauban karon ang atong youth director to tell us or to digest more of this issue diri sa atong commentary, Pastor Jennifer Coligado. Pastor, maayong hapon and happy Sabbath. Maayong hapon, Ma'am Charm. Before ta mo adto sa atong issue nga atong tagod-tuguron, Pastor, can you tell us about the updates of the youth department? We have known and all of us are aware that F-camps happened, evangelistic camping or like friendship camps, and there is a NCMC, it is called Andrews Camp. What is happening to youth department, Pastor, and tell us more about this. Okay, thank you kayo. Ang youth ministries din sa South Western Philippine Union Conference. Sa bulan sa July, Ma'am Charm, grabe yung kahit kabisi. Nagbisita ta sa atong mga mission conferences nga nagbuhat og F-camp, Andrews Camp, Evangelistic Camp, Sports Camp. O akong ikalipay sa pagpahibalo kaninyo, more than 3,000 ka mga batanon nga mindawat sa Santos nga Bautismo. Praise the And Lord. 8,000 ka mga youth nato nga mga Adventist nga ming participate sa ato nga youth camp. And I'm so happy as your youth servant, nakita nako ang atong kadasig. And dili lang na sa friendship camp, bago lang po natapos ang Voice of Youth. Karon ra gihapon nga bulan og we baptized 2,000. So more or less nata sa mga 5,000 nga gibuhat sa atong nga mga young people diri sa Southwestern. And behind these numbers, Pastor, are the stories, the lives that are transformed because of the ministry, the youth ministries. And kudos to you and to your team. Actually, Pastor, we know nga sa matag youth activities, daghan yun diini ang mga kabatanunan po nga imong sakop. I'd like you to mention the significance of these young people who have been with you, who's behind you, who's in front of you, and who's been really supporting in this ministry. Mauli siya ang atong gibuhat is to train young people, to disciple. So that's the reason nga we have this kind of program aron ma-disciple sila, dayon ma-train sila because they're a future leader sa ato nga church. So pinaagi ni nga program, mas badasig sila sa ato nga ministry. Praise the Lord, mga kapaglaom, no? Sa itong mga batanunan, keep that fire in you burning. And ato, yun mong gihangyo sa kanunay, kamo maghahatag yun sa inyong panahon alang sa mga aktibidades sa church. Pastor, let's talk about na ay mga issues karon and I know involve ang atong mga young people. These young people are now using social media, and in fact, most of them watch Olympics videos or maybe news about Olympics and games about this because our young people are involved in the athletic event or maybe in the different sports, and they maybe found this as an inspiration to be, to become sports adventurers in this generation. And natay mga issue karon sa Olympics sa opening ceremony na parody of the Last Supper, and in fact nahimo ni siyang controversial. Isog kayo itong mga netizens, especially the Christian population, and they said this is kinda offending sa Christianity. Angay ba mo offend ang Christianity when it comes to
to this kind of parody, Pastor. Now, we are not only talking about Christianism, but also about Seventh-day Adventists itself. Shall we be offended in this kind of issue? Sa ako ang opinion, no, Ma'am Charm, nagpasalamat ko. Kay mo ni siya katumanan sa tagna. Kay kung dili po ni siya mahitabo, sa ato pa warag layo pag yun ang the coming of our Lord Jesus Christ. So, naman na sa Bible nga ang spirituality medyo mo naog. So, para tingali sa uban nga walay kayo'y nasabtan about prophecy, medyo ma-offend yun ta. But for me, nga nagtuon sa Bible, warag na-appreciate na ko ang prophecy nga nasa Bible, nga tinuod yun ay, nga moabot ang type, nga ang spirituality sa ato nga mga kaigsuunan, sa atong mga palibot, medyo munaog siya og ba-divert ngadto sa worldly nga mga pagkinabuhi. So, kini, akong gitanaw sa imong gipakita ganina, sa uban dito nga, as human as we are, matandog ta kay warag binuangan ang atuang belief. But for me, mura og, I praise the Lord nga hapit na siyang balik. So, kumbaga, Pastor, dili ta dapat mo offend. Dili ta dapat mo offend. But kinahanglan ba ta mag-reason out? Because na mga commentaries or mga reactors online na nag-ingon nga, if Christians will not say something on this, the next generation will just mock or maybe will just give words or maybe i-interpret nila ang mga ang Christianity events nga murarag walay sanctity in it. We have to react. So that's the reason sa ato nga church nga we need to preach no atong iwali dili lang nga about ini nga mga issues kundi sa mga prophecy nga part di siya sa mga katumanan. At least babli ilang unhaw na nga inaadi ni sa Bible. Inaadi ni gitag na dinhi aron makita nila na din ma-prepare sila sa pagbalik sa Ginoo. Praise the Lord for that no mga kapaglaom. Kumbaga we are in the last days. And in the last days, we're gonna experience a lot. And hinaot po unta nga magmaligon kita. Mga kapaglaom, we're not only talking about Olympics, we're not just talking about youth ministries, we're also be talking about the ministries of the IEL department. Joining us this afternoon is the IEL NDR Secretary, Secretary Pastor Vice President, NDR IEL of Southwestern Philippine Union Conference, Pastor Jerry Mel Pamunag. Pastor, how are you and good afternoon? May hapon, Ma'am Charm, o malipayon kayo rong adlaw. Pastor, tell us about the updates sa imong departamento, unsay mga kalihukan niini, and how is the ministry going on when it comes to the territory of Mindanao? Salamat kayo gyud no, Ma'am Charm. Alang sa atong mga kaigsunan, ang ato karon nga NDR IEL kanunay gyud nagamugna sa daghan kayong mga wali kay nagtuo ta nga ang nurturing o retention sa atong church mao ang pag-involve sa atong mga kaigsunan sa atong mga evangelism programs o samtang atong himuon ang mga evangelism programs aduna po tay ginahimo, Ma'am Charm, nga mga nurturing nga mga lectures, mga seminars, visiting churches. O kanunay yun, ipaabot na to sa atong mga katawhan ang atong pagpanglimbasog, aning pag-apil ning bagong mga membro sa iglesia sa atong buhat sa atong iglesia. Pastor, we have observed that we are evolving when it comes to evangelism. We already have tried going to different places and locations, pero sometimes nag-hybrid po ta, right? Yes. And this hybrid program, when we say hybrid, mga kapaglaom, we cater different strategies. Muadto ta sa mga lungsod, muadto ta sa mga syudad. We are also bringing the news of salvation not just to the mountains but to the cities as well. Amen. Kung say plano na to, Pastor, how can we reach these territories nga medyo dili pagyud kaayo siya welcome ang Christianity dito? Yes, of course, no, kay di ginato malikayan na ay mga areas nga gitawan nga tog unentered territories. O dili lang na mga igsoon nag-define sa mga bukid, Ma'am Charm. Kung dili naapoy mga bahin sa syudad, Pastor Joy, nga mahimo gyapong unentered tungod kay wala pagyud makaabot nila sa mensahe. And we are happy nga niya ang ato ang Hope Channel. Kini usa sa mga paagi nga atong gipaabot ang mensahe kanila through air. O gani, daghan tag mga pamaagi natay mga bisita nga daghan. Sama ning ato ang mga magawali, pareha karong Sabado, natay bisita. Manglabay mga panahon, nisulod tag mga municipalities, nagsulod tag mga cities.
o pinaagi ni Hope Channel o ngadto po sa mga kabukiran daghan tagwali Ma'am Charm. Mo add ko Ma'am Charm. Go on, Sa youth Pastor. ministries po, natay gi-consider according to our youth director si Pastor Busi na ang public campus ministry gi-consider as an entered area in terms of youth ministry. So and that's the reason nga doon na po tayo mga training sa itong public campus ministry. And I'm so happy nga this coming October, doon na tayo series of evangelism, simultaneous evangelism, diha dyan sa campus. So hopefully, through the effort po sa mga fans nga gihatag sa IAL. Kumbaga, Pastor, no, our church is now really, kumbaga, east, west, north, south, ginapangitaan yung paagi air, land, doon sa pamaagi, nga atong mas spread ang gospel. Pastor, you both will be attending the national, nata sa Bali, right? Yes. Tell us about, very briefly, talk about this conference, Pastor, that you're gonna be attending. Yes, actually, ang uban na to na, naglupad na ang uban pod, nakaabot na, and tomorrow with Pastor Joy and the rest of us will follow. O nindot kayo ning Bible Conference Seminar. Ang hisgutan na to din mga kaigsunan about the issues sa ato nga church tungod sa daghan karon nga mitumaw. Inyong hisgutan ang usa ganiha about niining ato karon nga present nga situation. Naatay mga challenges sa ato usab nga mga pagtulunan sa sulod sa iglesia, and we will tackle that one dinha gayod sa atong Bible Conference. Og daghang mga news, daghang mga bag-o nga mga strategy, Ma'am Charms, nga mapaabot atong mensahe dili lang sa mga tarong nga mga tao, kundi sa tanan gyud nga mga klase sa mga tao nga mapaabot ang pulong sa Ginoo aron dili magmahay ang mga katawhan kanato nga sila wa makahibalo, inigabot sa Ginoo, sila usab makabalo sa kamaturan. Dagang salamat, Pastor Jeremel Pamunag and Pastor Jennifer Coligado. Among hando mga kapaglaom nga ang tanan mahimong ministro. We're called to be ministers. We're called to be preachers. We're called to be doers for the church work. And we hope nga kitang tanan mahimong kabahin niini. Duol na atong My Journey with God 2024. And this is on our 5th season. And we will give you mga kapaglaom sa mga details niini sa sunod nga semana as to when yun mag-start ang atong My Journey and what will happen. Do we have changes? Ato ni siyang abangan mga kapaglaom. And salamat kayo Pastor Coligado and Pastor Pamunag alang sa inyong gihatag nga higayon diri sa Mispa Commentary. Napaboy dugang remarks or dunay pay dugang pasalamatan or girit karong kapunon. It's your turn. Ay, salamat na pa juday time. Akong great og happy anniversary diha sa Cagayan de Oro City si Mr. and Mrs. Emmanuel Go sa ilang 44th wedding anniversary. O sa kang Pastor Bilyardo, kang Eder Flores, kadito mo tayo simba, Ma'am Charm. Cagayan de Oro Central Church, dagang salamat sa iyong pag-abi-abi. Praise the Lord. And Pastor Pamunag? Of course, Ma'am Charm, thank you sa time. Basin next Sabbath, busy po me. Akong ipahibalo ninyo nga ang atong coming My Journey with God. Ato yun ang suportahan pagayo. We have approved a strategy nga in line gayod sa ato nga GC discipleship framework og amo nang gituhuan diri sa SWPUC og ngadto sa uban nga mga union, mga missions or conferences nga ato nang masunod nga ang tanan natong mga care group ministries og ang ato nga mga youth uban pa nga mga department dinha magtinabangay ta sa pagduso sa buhat sa Ginoo kay murag manglimbawot akong balhibo Ma'am Charm nga all throughout the years karon gyud nga mga tuig nakita gyud nato ang grabe kapaspas sa kining pagwali o pagsangyaw sa maayong balita. And I hope we will take part in these last days nga mga ilahanan sa duol na gyud nga pagbalik sa Ginoo. Thank you again for both of you. And kanunay natong iampo mga higala, mga kapaglaom, ang success sa matag programa nga magdala na unyag kausaban sa kinabuhi, dili lamang sa pipila, kundi sa massive number of people nga ato unya madala diha sa tiilan sa atong buhi nga Dios. Karon mga kapaglaom, akong ibalik ang panahon alang sa mga dugang nga balita diri sa Mispa Live News and Commentary with kapaglaom Annalisa.
Daghang salamat and praise the Lord sa usa ka komprehensibong diskusyon. Kapalawom Charm, Pastor Jennifer Coligado and Pastor Pamuanag. Sa laing bahin sa Zamboanga Peninsula, Departamento sa Edukasyon sa duha ka mission conference nagkahiusa. Ang balita gikan kay Kapaglaw Maayka. Ikaduha hangtod ikatulong adlaw sa bulan sa Hulyo tuig 2024 nagkahiusa ang tanang magtutudlo sakop sa Western Mindanao Conference ug Zamboanga Peninsula Mission alang sa maong Teachers Orientation School Year 2024 to 2025 nga adunay temang Educating for Eternity. Ang maong katiguman gipanguluhan sa duha ka maabtikang direktor sa Departamento sa Edukasyon sa duha usab ka mission conferences nga mao ang Western Mindanao Conference o Zamboanga Peninsula Mission. Lunes sa gabi gisugdan ang formal nga pagtigom o pag-abri sa programa uban sa mainiton nga pag-abi-abi sa mga pangulo o bisita. Nagpakita og dakong suporta sa maong programa ang ZPM President nga si Pastor Arnold Sumilon nga naghatag usab og mensahe sa pagpahinumdom sa mga responsibilidad sa usa ka magtutudlo sa tulonghaang Adventista. 20 years ago, we are part of the Western Mindanao Conference. So, this is the first ever that we have initiated with the Education Director of the Western Mindanao Conference so that we can reconnect again as we are one before. And that is the reason why we are excited that even during the first night when our teachers having this dinner fellowship, the two of us, the director of this Western Mindanao Conference, and I myself here in the Zamboanga Peninsula Mission, we're really delighted seeing our teachers. They are chit-chatting, they are, laughing because we are reliving the past that we were once in one big territory here in the western part of Mindanao. We have this worldwide theme in our educative ministry, Educating for Mission. So this one night and one whole day orientation of teachers is to let them understand that we have our mission to fulfill. That is preparing young people under our tutelage to understand that Jesus is coming soon and there's a need for teachers to be more committed and dedicated in the delivery of the educational services. Humani ini gisugdan na dayon ang unang bahin sa maong orientasyon nga gidumalaan ni Sir Victor Palin, ang Education Director sa Zamboanga Peninsula Mission, ug nisunod ang lektura ni Sir Billy A. Rubino, ang Education Director sa Western Mindanao Conference nga nagasaysay sa kamahinungdanon sa pag-edukar sa mga kabataan alang sa dakong misyon. We are upgrading the skills of the teachers in terms of teaching strategies. We are motivating them to adapt the new teaching styles. We have what we call the cooperative learning activities, and the pupils nowadays, they have to be engaged in all class activities. So that is one teaching strategies that we are emphasizing to our teachers. So we have imparted to them also on how to strengthen their classroom discipline, because we have noticed that this is one avenue wherein if the teachers have the skills to have a classroom discipline, they will going to have a very good learning, enhanced learning to the pupils. Sunod nga adlaw lain usab nga hut-ong sa mga programa ug oryentasyon alang sa mga magtutudlo. Una niini ang lektura ni Sir Romy Lamputi, ang Associate Education Director sa Southwestern Philippine Union Conference, kabahin sa mga estratehiya sa pagtudlo, maayo nga pagdumala sulod sa klase, oryentasyon alang sa bag-ong curriculum ug uban pa mga educational updates. I should not forget to restore in man the lost image of God, since we are teaching Jesus in the classroom, because we are not just teaching or educating our children for this world, but in the world to come, which is in heaven. So throughout this orientation, I am reminded of my mission, and I am fueled and strengthened because of the messages and making a mindset that to do my best
for the coming school year and to follow the footsteps of our master teacher, Jesus Christ. Humani ini ni sunod dayon ang awarding of certificates for AAA accredited schools ug paghatag og kinatibuk ang reports alang sa accreditation process. Ug tapos niini nihatag og mensahe si Pastor Arnel Binasahan, ang WMC President alang sa commitment service. Ang mahimong magtutudlo sa kadako nga pribilihiyo ug responsibilidad sa paghulma og mga binhi sa kahibalo nga magtubo ug maghatod sa paglambo. Kini si kapaglaom Aika Madel Sumbrana alang sa MISPA Live News and Commentaries. Daghang salamat kapaglaom Aika. Dugang nga balita sa mga konferensiya. Bagong paglaom para sa edukasyon, Adventist Elementary School sa Salog, Zamboanga del Norte, formal nang giabrihan. Si kapaglaom Sandra Day Batubalunos, magayag-yag sa tibuok detalye. Guys nga adlaw sa bulan sa Hulyo, timaan sa usa ka mahinungdanon nga okasyon dinhi sa Salog Seventh-day Adventist Church tungod ang dugay ng handom ug mga pag-ampo. Adventist Elementary School Salog Incorporated opisyal nang giabrihan nganha sa komunidad. Napuno sa kasadya ang kadalanan anang dapit sa kahaponon sa adlong Biyernes alang sa usa ka parada kauban ng mga kaigsunan sa Salog SDA Church ug suporta gikan sa local government unit sa Salog. Human ang mao nga paglibot sa mga kabarangay ug kasilinganan ay kaduhang bahin sa programa gipadayon pinaagi sa pag-abi-abi sa school board chairman Elder Sejor Tamala sa mga bisitang nakigduyog sa kalipay ug kadaugan sa mao nga iglesia. Adunay mga ginikanan nga nakapa-enroll na dito sa ubang eskwelahan, example ani sa public school, pero sa amo nga pag-convince nila ilahang withdraw ang ilang mga bata o gi-transfer dinhi. Dunay mga pipila until na wala pa sila maka-decide, pero among paningkamutan pinagis pag-ampo nga by opening of this school year nga to ang eskwelahan mahimo nga magbalampuson pinaagi sa pagsuporta sa atong mga kaigsunan labi na sa mga ginikanan, and not only that, also for the local government unit and all the people around here in Salog Municipality. Aduna usab higayon si Elder Junard Maraon sa paghisgot sa kasaysayan sa tugkaranan sa mao nga tulunghaan. Gipadasigan o gipasalamatan usab sa mga magbubuhat gikan sa Zamboanga Peninsula Mission, Sir Victor Palin ang Education Director ug Pastor Kelenjay sa Hulga ang suporta sa mga bisita gikan sa PNP, LGU ug ang kaabtik ug kadasig sa mga kaigsuonan sa Salog Church alang sa pagdawat sa hagit sa pagtukod ug tulunghaan. Isip na sa lokal nga kagamhanan. Usa ka na sa advokasya usab sa ato ang kasamtangang administrasyon tungod kay ang edukasyon walay katapusan. Usa ka na ka matawag nato buhing instrumento nga padayon nga nilambo ang atong lungsod ebidensya sa pagpangalap dili lamang sa pagtulunan ingon man pagkabot o bagong tulunan nga sentro ngadto sa labaw magkagagahom. Natapos ang hamubo nga programa sa Ella's Place diin kini gipahigayon ug ang tradisyonal nga pagtangtang sa laso gihimo sa unang classroom alang sa mga kindergarten students likod lamang sa iglesia. Building more schools is part of our vision for the Zamboanga Peninsula Mission because this is part of fulfilling again the mission of the church because education is mission. So as of today, this is the third school that we opened since 2022. So that means that almost every school year we are opening a school. For now here in Salog, we are making a great impact in the entire community. It's because we have done the inaugural blessing and the opening salvo, and that is participated by our officials from the local government units and also the active participation of our school board and the church members. That's why we have a very beautiful classroom that will so much attract of our clientele, especially for our children. So
the members of the board understood that why they are investing so much of their resources is because this is the fulfilling of the mission, preparing students for service, not only on this earth, but even in the world to come. Gihimo ang pagputol ni ini isip ti mailhan sa opisyal nga pag-abli sa eskwelahan ni ining tuig 2024, kauban ang pinasahi nga pag-ampo ni Pastor Pipito Natividad. Paghulma sa kinaiyang pang-eternidad, mo'y tumong og hinungdan sa usa ka edukasyong Adventista. Sa pagsugod niini nga tulunghaan, daghang mga kabataan ang mahatod dinha sa tiilan sa atong langitnong amahan. Kini si Sandra de Batubalunos alang sa MISPA. Live news and commentary. Daghang salamat kapag laom, Sandra. Sa pagbalik, atong saksihan, testimonya sa atong higala nga nakakaplag kang Ginoong Hesus pinaagi sa programa sa Hope Channel og testimonya usab sa usa ka ministro diin nakatagamtang o kahibulong taliwala sa dakong pagsulay og hagit sa kinabuhi. Kini atong atangan dinhilang sa MISPA Live News and Commentary. Pahinumdum. Mga kapaglaom, ani usa ka sugilanon sa atong igsoon diin nakasinati og katalagman nga maoy nakapabungkag sa iyang pagtuo. Dakong pagmahay o pagbasol iyang naangkon daw naghaguno na iyang kalibutan sa iyang gipangutanang Ginoog aha siya nganong wala niya luwasa ang iyang anak. Iyang gipasimba ang duha niya ka mga kabataan nga nagpangidaron og 9 years old og 5 years old sa adlong Sabado sa buntag naligsan kini og mipahulay. Human nilabay ang duha ka mga katuigan ni panausap ang iyang nga bana. Ang programa sa Hope Channel naghatag niyang paglaom og nagpatandog sa iyang kasing-kasing. Mga awit og programa sa Panimbaya sa Kabuntagon World mo'y nag-uplift kaniya nga duna daw divine intervention, dili lang iyang kasing-kasing ni kurog apil iyang mga bukog. Mga igsuon atong saksihan ang sugilanon ni kapaglaom Evelyn Serenia Daguhoy. Isa ka adlaw nga Sabado, amo manggumbalay kay ang atbang is the church. Nitabok akong ang middle child ug ang manghod kay mosimba. Nag-agbayay sila duha o naligsan yun sila. Ang isa died on the spot. Ang girl nga 5 years old, 9 years old tong patay diretso. Ang manghod nga katong babae, 5 years old at that time. Na-ICU pa siya for 4 days at AMC. Pagkabalog yun ako nga naligsan, anak, ligid ko sa kalsada, nag-hysterical. Asang Ginoo, mo ginanin akong gisuri, asang Ginoo man. Salamat sa Hope Channel. Nakadungog na pong mga wali, awit, nakatabang yun hapon kaayo ug karon kaluis Ginoo gasimbal og balik. Ako si Yubilin Serenia Daguhoy. July 2, 2011 nitabok akong ang middle child ug ang manghod kay mosimba. Nag-agbayay sila duha o naligsan yun sila. Ang isa died on the spot. Ang girl na 5 years old, 9 years old tong patay diretso. Ang manghod nga katong babae, 5 years old at that time. Na-ICU pa siya for 4 days at AMC. Sanitarium sa una. Pagkabalog yun ako nga naligsan, anak, ligid ko sa kalsada,
hysterical asang Ginoo mo ginanan akong gisura asang Ginoo man nga musimba mig Miyerkules, musimba mig Biyernes, simba mig Tibok Sabado. Asa man Ginoo gyalog ko sa kong mama, iyo kong mama nga nangwinta na ka sa Ginoo ulit. Wala man yun tay mahimo bisag sakit ka sa tanan daghang kay kog mga pangutana sa Ginoo nga nganong gitugot man kay nausa ka experience na ako nga ang akong motor na dihan ako gi parking sa atubangan pagkagabi na mahinghuno nga pick up ko ano nagunsa man mo din na ilaw ta ding paon ang motor pag gawas nako nikalit sila og kanang pakusugdagan ang motor. Kung di ko kapalit og otro, makautang man ko. Pwede pong dili na kong mo palit. Mao man tutoy guluwas. Akong anak padulong simbahan. Nganong wala man giluwas. Kaya akong anak wala ni simba. Dili sila mamatay. Atong kaugalingon, ato lang yung kuanon sa Ginoo. Andam. Anak pa yung panahon na pagkamatay sa akong duha ka anak. 2 years after, namatay na po dayon akong husband. Murag active man ko sa mga gawas o sulod nga kalihukan pero labaw na yun sa atong iglesia. Pero ato yung higayon na marag nilaylo yung ko, nili ko ganahan o simba. Bisag daghan na kay pastor ga kuan sa ko pero wala ko nagkuan ko, wala ko nila ko ganahan o atong simba kay mo simba ko magilaka mo ko kay magtapad ba ko sa akong mga anak. Ang Hope Channel, panalangin yun kaya siya sa kinabuhi akong mama, dili na pud kasimba. 83 years old na siya, dili na siya kalakaw mo nang dirira siya sa balay. Magsigire yun siya pamina og Hope Channel. Then ako, naragod po ko, di makadungog po ko apil. Nasagwa ko nakadtog simbahan. Dagang kay pinaaral sa awit sa makahilak ka kuan kay nindot kay ang mga kanta maka-uplift dunay divine intervention ba dili lang akong kuan ni kurog kasing-kasing apil ako mga blikag. Salamat sa Hope Channel nakadungog na pong mga wali awit nakatabang yun hapon kaayo ug karon kaluis Ginoo gasimban ako balik nagtanaw kong panimbaya sa kong kabuntagon kanta mga religious songs mga wali magbantay gid ta kay si Satanas naa nagkikauban na tog puyo mao nga bisan sa mga inana usahay makalimot ta kay nata diri ka puyo ining kalibutan na madala ta sa kalibutanon nga mga lihok pero kung mutanaw bitaw ka og Hope Channel mura po kang makakita nga lagi day hope makapatandog yun sa imong kasing-kasing mga bad experiences in life kung wala siguro mag-uplift bitaw kanang lisod gid kayo sa matanan muna nga mananaw yun ta. Ako rin yung iingon sa taga Hope Channel. Thank you for the love and hope. Padayon lang yun sa inyong pagkanta, sa inyong mga pagpadasing kay aron daghan inyo ang matabangan katong mga very hard na bisag naara sa balay hinauna-on gyud permentian God is good mo nang nanindot mo tanawon o paminawon. Thank you very much. Never give up. Jesus is coming. Never give up. Keep holding on. Sahay sa atong kinabuhi, labi na pagpuyo na to dirining kalibutan na naging mga tunok sa kinabuhi. Pero dili lang kita ma-discouraged kung moabot na gay nga asa ta madagma mubakod lang yun ta dili lang yun ta mo kuan matud pa sa kanta keep holding on till Jesus comes. Never give up. To God be all the glory ug daghang salamat sa sugilanon og kasinatian sa imong kinabuhi kapag lang may Yuvelin Daguhoy. Mga higala, ani ay usa-usab kasugilanon sa usan nato kaigsuon, diin iyang nasinati nga ang Dios di ay adunay lahi nga plano sa iyang kinabuhi. Sa pipila ka milabay nga bulan, nakimong init kaayo nga issue dili lang sa sulod sa iglesia, apan
apan diha gayod sa social media. Ang usa ka pastor sa Adventist nga napriso tungod sa alegasyon sa pagpanglugos. Nagkadayang komento ang iyang nadawat nga daw dili masabot ang iyang gibati, diin ang kaulaw ug kasakit, bugat nga iyang gipas-an dili lang sa iyang kaugalingon apan maingon man ang iyang pamilya ug sa tibok nga iglesia. Nasulod siya sa bilangguan, nakahimamat og klase-klaseng mga tao di nahimong instrumento sa kabubuton sa Ginoo. Og sa hinay-hinay iyang nadiskubre nga adunay plano gayod ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Mga higala ang update sa atong magbubuhat o pastor sa distrito sa Don Victoriano, gisikop tungod sa dugay na nga aligasyon apan ang kaso gibasura. Aniya si Kapilang Criza Sofia Barangan magasaysay sa tibok nga detalye. Si Pastor Benji Ligan, ang district pastor sa Don Victoriano, Misamis Occidental, nasikop sa mga otoridad sa Molave, Zamboanga del Sur, samtang nagkuha og police clearance. Ang pagdakop base sa aligasyon sa pagpanglugos nga nahitabo kaniadtong siya o sa kaestudyante pa. Gidala si Pastor Ligan sa Sorala, South Cotabato, diin siya gipriso samtang nagpadayon ang investigasyon. Nakadawat siya sa suporta gikan sa Adventist legal community, lakip na si Fiscal Dicky Gungob, Judge Chalmer Hiviaso ug Attorney Fritz Tagalugin nga nagserbisyo isip iyang abogado. Ang kaso gipaminawan ni Judge Felix Meza sa Batch 26 sa Sorala, South Cotabato o gibasura ang mga sumbong ni adtong Hunyo 5, 2024 tungod sa kakulangan sa ebidensya. Sunod sa 3 ka bulan, nakamensahe ta didto sulod sa bilangguan. Unya nasabta nato nga may plano day ang Ginoo sa akong kinabuhi. Sa Pulmiro daw dili madawat tungod kay bugat ka estanan nga pagsulay, and this is my first time nga murag na down kaiko sa akong sarili nga nganong nahitabo apan ang Ginoo may katuyuan daay. Dito sulod gihimo sa Ginoo nga gitagaan kog milagro sa Ginoo tungod kay nakamensahe ta didto, then hangtod karon nga pagawas nako nakabalik ko sa buhat. Pasalamatan nako ang mga nag-support gyud nako pinaagi sa labaw sa tanan Pastor Binasahan, ang atong pinalangga nga presidente, ang atong mga directors, ang tanan nato nga mga kaigsuonan og ang si Fiscal Gungob ug ang uban pa pud nato labi na si Attorney Pres Tagalugin nga mao gayoy duha ka attorney mo inagtabang sa kong kaso. Clear na gid ang tanan, unya pasalamat ko sa Ginoo kay sa pagkaron nakabalik ko sa ministry. Human na nahinluan ang iyang ngalan, nagpadayon si Pastor Benji Ligan sa iyang mga katungdanan isip pastor ug gibalik siya sa Motia District. Ang komunidad sa Adventist nagpahayag og kalipay ug suporta kang Pastor Ligan, samtang nagpadayon siya sa iyang ministeryo. Sa diha nga may abot ang crisis may tungod sa pagdakop kang Pastor Burley Ligan, may batig yun og kabalaka, mao na nga gisubay unsa ang hinungdan nagpadala og mga representatives aron sa pagsubay kaniya ngadto sa bilangguan. Ang Western Mindanao Conference nagahimo gyud sa dugang nga pag-ampo, season of prayer sa tanan nga mga magbubuhat. Nagahimo gyud sa pag-ampo alang kaniya sa intervention sa Ginoo. O niining mao nga panghitabo, aduna gyud ako kayong leksyon nga ato gyud nga mabatnan nga naagyo mga sitwasyon nga sama ni ana. Tungod yang balang kasulatan namang gyud ang pamahayag nga bulahan kadtong mga gibutang-butangan nga nagabarog gayod sa prinsipyo. So naagyo di ay mga pamaagi nga muhimo og mga lakang alang sa pag daot sa reputasyon bisan walay nagakaigo nga mga dokumento nga pagpamatuod sa
kining authentication sa mao nga mga panghitabo. Og nakaplagan gyud sa mao nga panghitabo nga na sulayan ang panagiusa og dugang pagtagad sa masig magbubuhat o gihimuan yun o dugang pagatubang aron nga malimpyuhan sab ang maong record sa maong magbubuhat. Og dalaygo ng Dios nga nahimo gyud ang kalampusan, migawas gayud ang kamatuoran og nigawas siya nga adunay dako nga kalipay. Ang kasinatian ni Pastor Ligan nagpakita sa kahinungdanon sa legal nga proseso ug suporta sa dedikadong komunidad. Gikan dinhi sa Western Mindanao Conference, Gango, Ozamis City, kini si Krisa Sofia Barangan alang sa Mispa Live News and Commentary. Daghang salamat kapaglaom, Krisa. Sa laing bahin mga higala, excited ka na ba sa lahi na usab nga simana? Tingali ikaw nagligubog unsay dalhon, payong ba o para sa init nga antipara? Ani ang weather outlook kauban ni kapaglaom, Ayesha. Ang ulan atong gihandom atong grabe nga kainit og karon nga medyo ting ulan mao pa ba kahagihapon nga panghandom. Busaan niya na ato ng siron ang atong weather outlook for August 4 to 10, 2024. Pag-asa's latest advisory informs us with the southwest monsoon is affecting the western sections of Visayas and Mindanao. For tomorrow, Sunday mga kapaglaom, our week will start off with a temperature from 24 to 33 degrees Celsius and cloudy with a thunderstorm in a couple of the afternoon. Mostly cloudy with a thunderstorm or two in the afternoon ang atong makauban on Monday with 33 degrees Celsius na temperatura. On Tuesday, atong iandam atong mga kagalingon for that is mainly cloudy na may pag-ulan sa kahaponon nga may 24 to 32 degrees Celsius gihapon nga temperatura. Pagabot sa Wednesday mga kapaglaom, ang atong nga temperatura 24 to 32 degrees Celsius gihapon og mabatian nato nga may pag-ulan sa kahaponon. Medyo chillang ang atong nga Thursday mga kapaglaom for its cloudy weather and a temperature of 32 degrees Celsius. On Friday, we'll have mixed emotions sa atong nga pagbago-bago nga panahon. Very warm with some sun, then turning cloudy, a thunderstorm in spots in the afternoon, og may temperatura at 36 degrees Celsius. 22 to 35 degrees Celsius is our temperature for Saturday, with a partly sunny and very warm day and thunderstorm in spots in the afternoon. The sun will set on Friday and Saturday at the same time at 6 in the evening. As we all know, unpredictable atong weather mga kapaglaom tungod sa pagbago-bago nga panahon, so encourage everyone to stay updated sa atong panahon through your TV or social media. Because it's a rainy season plus start of the classes na, here's a tip for you. Do not touch wires from fallen electric poles. Children are curious and may approach fallen poles, risking contact with potentially live wires, which can be fatal. They should be taught to avoid electric wires and water near electric poles. Fallen wires should be always be treated as live. Avoid cutting wet tree branches near electric lines as they may conduct electricity. Contact the relevant authority to handle such situations. Do not tie bicycles or motorcycles to electricity poles as malfunctioning wires could cause electrocution. Report any fallen or suspicious wires to the National Power Utility. Always be safe this rainy season. Hugot panahon na pud kita, mga kapaglaom. Everyone and everything is in the Master's stead. Feel ba nimo kapaglaom wala ka gi-value or wala kay value sa tao nga kung asa ka karon? Remember that you are valuable because you are paid with the price. So if feel nimo wala na ka gi-value kapaglaom,
forgive and move because maybe God has better plans not just for you, pero pod para sa imong hinigugma. Kininyong Miss Panahon, Miguel Ayesha Dumancas. Till we meet again din sa Miss Panahon. Daghang salamat sa mga weather update kapag laom, Ayesha. Ayesha and J. Mark, na ako'y friend ba? Ingon siya sa ako ang, nga naman ni, wala dyan ko give-value niya. Ingon siya nga, pag wala kayo give-value, lakaw. Lakaw nga to sa Ginoo. Kay sa Ginoo kapag laom, give value gid kaniya. Yes, sa pagpakamatay pa lang sa ato sa Ginoo. Yes. Kana dira na ginatumbalan niya, grabe kita ka valuable kay anak ta sa Ginoo. That's true, that's true. Ikaw kapag laom, give value ba ka? Yes, uy, give value. Amen, amen. We are all valued mga kapag laom. And yes, at this very moment, kapag lang Ayesha and J. Mark na that this is the culmination day of our series. Unsa atong series kapag lang J. Mark? Nining si manahuna atong gihimo ang Revelation of Hope kauban ni Pastor Clement Augustus Muray, no, gipahigayon diri sa SPUC Garden Church. And then daghan pud tag mga gipang bautismuhan. Yes, actually currently they are later mga kapag laom na aduna kita yung gipahimo nga santos nga bautismo. So at least we have a little bit of update siguro next week siguro kung unsa may nahimo ani. And kapag laom mga kapag laom, this series is really matod pa ni Kuya Janster nga matag episode gem gyud kaayo siya. Kay grabe jud kay siya kaanindot. So if ikaw kapag laom wala nimo siya na tan-aw gyud so from the very beginning, I believe July 25 nag-start ni nga series. Kung wala nimo siya naktan-aw, pwede ka mo adto sa ato nga YouTube channel, sa atong page Hope Channel South Philippines, og tan-aw diha ang ato nga series nga Revelation of Hope. We are nearing home by Pastor Muray. Ug sa atong mga news karon kapag laom analizen kapag laom Jano makita ginato unsa ka powerful ang Ginoo, no? Yes. Kanang daghan jud kaayo siya og ways ganiya sa atong stories of hope. Na touch jud kay ko ganiya sa atong stories of hope. Super. And atong katatong pastor bitaw nga nabasura gid ang kaso. I can feel the life of at the same time kanang si Jonas bitaw naagi plano kung gihatag ka sa Ginoo diya nga place, naagi plano ang Ginoo sa imong mutuog kita nga kanang usay ang Ginoo iyang ginaalaw ang mga butang nga mahitabo sa tuwa para sa tulisod, para makita pud nato nga ay naa daytoy purpose para ani. Yeah, bad things can happen sa good nga mga tao. Yes. Og mo kadto ang atong nakalap nga mga balita. Ato nasaksihan ang nagkainlaing mga positibong balita o mga sugilanon sa paglaom. Inyong ubos nga igsuon, J. Mark Tuazon. So, gilaran nga makahatag ka natong kadasig o kaligon sa atong pagtuo. Kiniyo kapag lang Annalisa La Victoria sa kanunay ng hinaot nga ang mga pulong sa gugma magpatigibabaw sa matagos sa kanato. Ang Ginoo magauban kanimo og kanako samtang kita magapadayon sa paglawig aning biyahe sa kinabuhi pauli sa atong matuod nga puloy-anan. Kininyong kapaglaom, Miguel Ayesha Dumancas. Ang sunod nga higayon, may our Heavenly Father who watches over us fills us with love and joy this year 2024. Watch over you and me till we meet again here on Mispa Live News and Commentary.